Hindi na napigilan pang umalma ng girlfriend ni Carlos Yulo sa isang netizen na kung saan sinabi nitong ang kapal daw ng mukha ni Chloe. Tinawag pa nitong cheap at grade 12 lang naman daw ang natapos ni Chloe sa Melbourne, Australia kung saan ito lumaki. Dagdag pa sa komento, nakakahiya umano si Chloe dahil ito daw ang nagpapakasasa sa mga perang napanalunan ni Carlos Yulo. Ikinumpira din ng netizen si Chloe sa nagba-viral ngayon na occupational coach ni Carlos Yulo na si Hazel Calawot. Ayon sa komento, walang-wala daw si Chloe kung ikukumpara sa edukadang babae na si Coach Hazel. Buong komento ng netizen, "Kapal na mukha mo, Chloe. Wala kang delikadesa. Samantala, cheap ka. Grade 12 lang inabot mo, Melbourne. Sanay ka naman sa bardagulan eh. Kakahiya ka? May income ka? How can you afford a business class flight from Paris? That cost euro 4,879, 6K? Nakakahiya ka. Di mo nakita pamilya ni Carlos, napakasimpleng mga tao. Yet, ikaw nagpapakasasa sa tagumpay niya. Lynn Hazel way much educated and composed than you are. I wonder why she became your close friend, Kuno. She's the one who did a lot of hard work with Carlos, not you. Pinasarapan mo lang ang giling si Carlos. You're nothing compared to OC people who's more conservative than most fellows. Kapit lang maigi ha, tumataba ka na ho. Baka ikaw ay mapalitan na agad kahit gaano ka pa magpa-sexy, you have no class at day." Buwelta naman ni Chloe, grade 12 lang tinapos? Sorry, I did a course on being an enrolled nurse and now taking up my Bachelor of Psychological Sciences. Get your facts right. You're comparing a 35-year-old coach to a 22-year-old student. I don't have to explain every single bit of my income. Just know that I can afford it myself. Samantala, maging ang negosyanteng si Sian Gasa ay hindi na din pinalagpas ni Chloe. Nag-post kasi si Sian ng chismis na mula umano sa kanyang reliable source at ayon daw sa kanyang source, kaya daw hindi pinupost ni Carlos Yulo ang kanyang coaching team dahil ayaw daw nitong masapawan si Chloe dahil kay Hazel. Chismis from very reliable source. Hindi daw pinapayagan ni Chloe na i-post ni Carlos Yulo ang coaching team niya kasi daw ayaw nitong masapawan. Kaya pala silang dalawa lang palagi ang ina-upload ni Kaloy. Nagseselos pala si Chloe. Sagot naman ni Chloe ay kung ano-ano na lang daw talaga ang ibinabato sa kanya. Pagtitiyak dan nito, close siya at sa coach ni Carlos. Bilang patunay pa nga ay nagbahagi pa si Chloe ng larawan nilang dalawa ni Coach Hazel at maging convo tungkol sa pag-upload ng picture ni Carlos sa social media nito. Huwag kayong issue. Kung ano-ano na lang talaga, no? Me and Coach Lynn Hazel, Lofi, are good friends. Hindi pa natapos dito si Chloe dahil tila inasar pa nito si Sian Gasa tungkol sa girlfriend nito na ngayon ay napapabalitang hiwalay na ang dalawa. Ayon kay Chloe, ikaw naman Mars, kumusta kayo ng girlfriend mo? Ay ex na pala. Pinapasa mo yung gawain mo kay Boss Lloyd na madaming babae? Oops! Dagdag pa ni Chloe ay napagkahalataan na daw si Sian Gasa na hindi na ito reliable source tulad ng palaging sinasabi ng negosyante. Ayon kay Chloe, ayaw daw ipapost ano to? Napagkahalataan ka Mars na hindi ka na reliable source as you self-proclaim you are. Mga babae na ganyan ang kalidad kay Coach Hazel ang mas nababagay kay Carlos Yulo. Sana makahanap si Kaloy ng ibang babae na mas magbibigay ng karangalan. Hindi yung sinusuka ng buong Pilipinas. Si Chloe ay walang breeding na babae. You can tell sa mga pagsasalita niya. Masyadong maarte at pabebe. Pa-cute hindi naman cute. Kapal ng filter sa mga pinupost niya. Sobrang fake. Sa dami naman ng lumaki sa ibang bansa dito sa USA o Canada, mga hindi pa nga nakakarating ng Pilipinas ang anak ng mga kaibigan ko na mga anak ng Pinoy. Pero marunong ng desente at hindi ganyan kumilos yung mga educated. Hindi ka good influence kay Golden Boy Carlos namin. Nakakasira ka ng magandang image niya.
Dati inis ako sa nanay niya, pero yung sinasabi niyang red flag, naiintindihan ko, dama ko at nakikita ko. I hope he doesn't marry this girl. Cause if something happens to him, all this wealth is going to her. They're saying the farmer planted the seeds, then the locusts swarm around the harvest and left nothing for the farmer. This is what I don't understand about Filipinos. Ang dami yung hanash at bash kay Chloe kahit di nyo lubos nakakilala. Ginajudge nyo how she dress up or how she talks. Kahit wala namang ginagawa sa inyo. Napakapangit na ugali. Maka-judge ka lang ng mga makasalanan. Anak ng Diyos, Diyos me. Tapos sasabihin nyo mas okay pa jowain ni Kaloy yung coach? Tindi rin eh. Ang ayos ng relasyon nilang dalawa, huwag sirain. Wala sa mga kamay nyo yung buhay nilang dalawa, kaya tandaan nyo na ayusin nyo na lang buhay nyo. Nagre-refresh pa at kararating lang nila. Yet, eto may cup of feel na haters. Diyos ko, huwag nyo na sila pakialaman. Mga wala kayong tayong alam. Let them enjoy their life. Kung di ka masaya sa buhay mo, huwag ka mandamay ng iba. Daming nanay dito sa comment section na nagsasabi na yung coach na lang ang jowain kesyo mas formal o ano. Mga utak talaga. If I know gusto nyo rin magpa-sexy, mag-dress up ba, kaso di bagay sa inyo. After family, eto na naman. Only in the Philippines talaga, di man lang makaselebrate si Kaloy sa kanyang pagka-champion dahil sa mga utak bulinaw na kapwa Pinoy. Kung ano na lang issue, let's move on and welcome our champion na please. A good partner will always find a way to bring closer to your partner's family, even if there is a gap already between the mother and the son. A good partner should be the instrument to reconcile both parties, because at the end of the day, Carlos would not be in this world without his parents. Te, pakumbaba ka kaya sa biyanan mo, siguro titigil na mga basher mo. Te, pakita mo na nararapat ka talaga para kay Kaloy. Magiging masaya ang buong mundo kung magkakayos kayo ng family ni Kaloy. Te, wag nating masyadong taasan ang pride kasi mahal na ngayon ng chicken. Hayaan mo sila, Chloe. Only you and Kaloy ang nakakaalam kung anong totoo. Be strong. Huwag nyo sana sukuan ang isa't isa. Pakatatag pa kayo hanggang sa ma-stroke yung mga basher mo.